Mga kwento ni Felmo. Gabi na nang marating namin ang aming destinasyon. Sa tingin ko ay mag-aalas 10 tayo ng gabi at sobrang dilim na talaga ng paligid. Nagmadali na nga kami sa pagkuha ng mga gamit at paghahanap ng pwesto para sa paglilibingan. Nang makahanap na kami, dali-dali na kaming bumalik sa jeep para ibaba ang kahon nun. Pinagtulungan na naming tatlo na pasanin ang kahon patungo sa paglilibingan. Nahirapan pa kami gawa ng mabigat ito at kamuntikan pang mabagsak nun. Mabuti na lang at mabilis na nabawi ni Otep ang balanse niya kung kaya't hindi tuluyang nabitawan ang kahon na ito. Ingat naman, wika ko. Ayop na yan. Ang bigat-bigat kasi nito. Reklamo pa ni Otep na may kasama pang malulutong na pagmumura. Nang makalapit na nga kami sa paglalapagan namin ay laking pagtataka namin ng bigla na lamang kaming nakaramdam ng paggalaw mula sa loob ng kahon na yon. Tila ba may kung anong gumulong sa loob nun. Kasunod nito, nakarinig kami ng malalalim na paghinga na para bang taong naghahabol ng hininga nun. Mas lalo pang lumakas ang kutob ko kaya naman dali-dali ko silang sinabihang ibaba ng kahon sa lupa. Ano yun? Takang tanong ni Otep. Hindi ko alam. Ang unang paggalaw nga ay nasundan pa at kinakalampag na ang loob ng kahon na yon. Kasabay noon ay ang mahihinang pag-ungot mula sa loob nito na animoy may lamang tao na nakabusal ang bibig. Tao ba yon? Tao nga! Tao yan! Nataranta ng dalawa nun. Maglilibing tayo ng buhay! Bilisan nyo na nang matapos na tayo! Singal ko sa dalawa at sinabihan pa silang kumalma na dahil hindi namin tiyak kung tama ba talagang iniisip namin noon. Hinila na nga lang namin ang kahon at hindi na ito binuhat pa dahil naglilikot na ang kung anumang nasa loob noon. Unti-unti na rin akong nilalamon ng kaba ng mga sandaling ito. Lalo na nang marinig namin ang boses ng batang babae na nasa loob ng kahon. Sa mahinang boses ay pilit nitong nagmamakaawa na para bang humihingi ito ng tulong. Sa pagkakataong yon na hindi na naatim ni Otep na hayaan ang taong nasa loob ng kahon. Maging si Damian, bigla na lamang ding umurong ang pagdanais na mailibing ito. Ako na lamang yata sa aming tatlo may kagustuhan na matapos na agad ang pinagpatrabaho sa amin. Imbis magukay ng lupang paglilibingan si Otep, nakita kong binalak nitong buksan ang kahon. Agaran ko naman siyang inawat at pinaalala ang sinabi ng amo namin pero nagpumilit pa rin ng mga ito na sobra-sobra ng pinapagawa ng amo namin na yon na hindi nila kayang maglibing ng buhay na tao. Hindi ko alam kung bakit na mga oras na ito dumoble ang kaba at takot ko. May kung ano sa loob ko ang nangangamba na baka ano ang mangyari sa oras na makalabas ang taong nasa loob ng kahon na yon. Isa pa, hindi naman yun ikukulong doon ng walang dahilan. Pero, ayun nga, kung ano man yun, sa tingin ko din ay hindi yun tama. Hindi na nga namin naiwasang magtalo-talo kung ano ba talagang dapat naming gawin. Nagkakataasan na kami ng boses at inaaway na talaga ako ng dalawa. Dahil sa kagustuhan ng dalawang nun, wala na akong nagawa. Kinonsensya na ako ng mga ito at hindi din naman ganon ka halangang bituka ko para maglibing ng buhay na tao. Pero dahil sa inis ko sa dalawa ng mga panahon na yon, hinayaan ko na silang dalawa lang ang magbukas ng kahon. Total,
Kagustuhan naman nila yon. Labag sa loob ko ito. Naglakad nga ako ng ilang dipa mula sa kanila. Sa tabi ng isang puno, mas pinili ko na lamang manirigarilyo para maibsan ang inis na nararamdaman ko. Maya-maya pa, hindi ko pa man nasisindihan ang sigarilyong hawak ko ay nakarinig na ako ng malakas na pagsigaw. Agaran naman akong napalingon sa kinaroroonan ng kaibigan ko noon. Ganun na lang ang gulat ko nang makakita ako ng isang kung anong hayop na dahan-dahang gumagapang papalabas ng kahon na yon. Kahit na hindi ito tinatamaan ng ilaw ng flashlight. Kitang-kita ko ang nakakapanghilakbot nitong anyo. Bilog na bilog ang buwan sa kalangitan. Hindi ko lubos may paliwanag ang itsura pero alam kong hindi yun normal na tao. Dahan-dahan itong lumabas. Walang ano-ano. Maliksi itong kumilos at dinambahan si Damian. Tinangka pa sana niyang tumakbo pero maliksi talagang nilalang na yon. Mabilis siya nitong nadambahan. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan at pilit na nakikipagbuno si Damian nun. Habang si Otep naman ay hindi na magkamayaw sa pagsigaw. Akmang tutulungan sana nito ang kasamahan namin. Hindi ako makagalaw panandalian nun. Kitang-kita ko. Nakakatakot. Naguguluhan ako sa mga nangyari. Walang ano-ano. Sinakmal bigla ng nilalang si Damian sa leeg nun. Nilapa ito na parabang isang gutom na hayop. Rinig na rinig ko ang paghihingalo ng kasamahan ko at ang paghingi nito ng tulong. Saka pa lamang ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nang biglang may humawak sa braso ko at hinila ako patakbo. Si Otep yon. Bakas na bakas sa mukha niyang takot at kaba. Takbo na pre! Tara na! Anak ng... Hindi normal yung pinapadispatcha sa atin ni Amo eh. Sana hindi na lang natin binuksan. Tara na! Tarantang wika nito habang hinihila ako. Halos magkanda-dapa-dapa na kami sa pagtakbo papalayo doon. Si paring Damian, hindi mo ba nakita? Nilapa na siya eh. Patay na yun. Wala na nga kaming ibang nagawa pa kundi ang tumakbo nun. Pabalik sa sasakyang ginamit namin. Nang mga sandaling yon ay aaminin kong umurong talagang lahat ng tapang sa katawan ko. Habang tumatakbo kami, rinig na rinig namin ang pag-angil ng nilalang. Inakala pa namin hindi na kami nito sinundan pa at papalayo na sa amin nun. Pahina kasi ng pahina sa pandinig namin ang angil at paguni. Magkaganon pa man, nagkukumahog pa rin kami ni Otep sa pagtakbo pabalik sa sasakyan. Pero nang malapit na kami sa jeep, laking gulat at pagtataka namin. Naroroon ang nilalang na yon sa mismong ibabaw ng bubungan. Titig na titig ito sa amin ni Otep. Galit na galit. Kitang-kita ko pa ang dugong nagkalat sa bibig niya. Dugo ata yun ni Damian. Maging ang mahaba at matutulis nito mga ngipin. Nakausli sa bibig niya noon. May hahalin tulad ko ang nilalang na yon sa isang napakalaking paniki na may maninipis pero mahabang kamay at paa na may nagtutulisang kuko. Nababalutan nito ng maiitim na buhok ang katawan. Nagbabaga din ang mapupula nitong mga mata na mas lalong nagbigay ng takot sa amin. Hindi na nga namin nagawa pang lumapit sa sasakyan na ito. Maya-maya pa, ako naman ang humila kay Otep. Tumakbo kami pabalik sa loob ng kagubatan. Wala naman kaming ibang direksyong mapupuntahan dahil kung saan nakaparada ang sasakyan, ay yun lang din ang daan pabalik sa baryo. Habang nagtatatakbo,
Tila ba pinaglalaruan lamang kami ng nilalang na yon. Ramdam na ramdam kong nasa paligid lamang ito. Nakasunod sa amin. Pero katakatakang hindi ito lumalapit. Sa tuwing tinatangka ni Otep na lumayo sa akin, saka naman ang pagsugod ng nilalang na yon. Mismong kay Otep ang punteriya nito. Kapag magkadikit naman kami ay lumalayo ang nilalang na para bang nag-aabang lamang ito noon. Doon ay sinabihan ko si Otep na wag nang lalayo pa. Na wag kaming maghihiwalay dahil tiyak ko naghahanap lamang ng tiyempo ang nilalang na yon. Siguro, gusto nitong maghiwalay kami ng sa ganon ay malaya niyang mabiktima ang sino man sa amin ng walang makakatulong. Kagaya ng nangyari kay Damian. Yun nga lang, hindi ko alam kung hindi ba nakinig sa akin si Otep o talagang matigas ang ulo niya. Maya-maya lang ay bigla itong humiwalay sa akin. Sigaw pa niya para malito mano ang namin ng aswang at hindi na kami masundan pa. Hindi maganda yun, Otep. Huwag na tayong maghiwalay. Noong mga sandaling yon, nagtatago kami sa isang malaking puno. Pinapakiramdaman ang buong paligid namin. Sa tingin mo, paano natin matatakasan yan kung magkasama tayo? Baka sabay pa tayong mabiktima niyan eh. Kaya natin malinlang yung aswang na yan. Kung hindi ka sang-ayon sa nais ko, may iba ka pa bang naisip na gawin? Huminahon ka, Otep. Hindi ito yung tamang oras para sa emosyon mo. Kailangan natin mag-isip ng maayos. Huminahon? Patay na yung kasama natin, oh. Tayo na yung susunod. Kailangan natin makaalis dito. Anya pa. Nang mga oras na yon ay doon ko lang din nakitang ganun katakot ang kaibigan ko. Gaya ng sabi ko, likas sa kanyang pagiging matapang at palaban. Kaya naman hindi ko ito masisi kung bakit nakakaramdam na siya ng galit noon. Ibang-iba na kasi ang kinakaharap namin noon kesa sa mga parak at mga taong humahabol sa amin dahil pinagnanakawan namin ang mga ito. Isa pa, hindi namin nakalain na ganun pala yung ililibing namin. Kaya naman wala kaming dalang kahit na anong armas. Tanging pala na panghukay ng lupa lamang ang dala namin noon. Sa kasamang palad pa, Sir Seth, hindi ko na alam kung nasaan na mga palang ito. Nais ko mang sisihin ang kaibigan ko dahil kagustuhan nilang buksan ang kahon. Hindi ko nalang ginawa pa. Nag-isip na lamang ako ng paraan kung paano kami makakalabas sa gubat na yun ng ligtas. Pero wala akong maisip. Lalo at umaalingaw pa rin sa paligid namin ang huni at pag-angil ng nilalang. Na halatang hinihintay lamang kami nitong lumabas sa pinagkukublihan namin noon. Maging ang sigaw at paghingi ng tulong sa amin ng kasamahan namin. Naririnig ko pa rin. Sige, kung yan yung plano mo. Bulalas ko na hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Magkita na lang tayo sa baryo nyo, Renante. Sambit ni Otep noon. Bago ito tuluyang lumabas sa pinagkukublihan namin at nagmamadaling tumakbo sa madilim at masukal na bahagi ng gubat. Nang tatakbo na rin sana ako paalis doon, narinig ko ang pagsigaw at paghingi ng tulong ni Otep. Takot na takot ang boses nito. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tinahak ko ang dinaanan niya. Ilang sandali pa, nakita ko na ang kinaroroonan nito. Nakikipagbuno na ito sa nilalang. Hindi na ako nag-isip pa. Dali-dali akong naghanap ng pwede kong ipamalo dito. Na makakita ako ng putol na kahoy sa paligid. Pinulot ko yon. Sinugod ko ang nilalang. Sabay hambalos na malakas rito para lumayo sa kaibigan ko. Yun nga lang, Sir Seth. Huli na ang lahat. Bago ko pa man kasi ito matamaan, nasakmal na ng nilalang ang leeg ni Otep noon.
Nagawa pa ako mawasiwas ng nilalang kung kaya nagtamo pa rin ako ng malaking sugat noon at kalmot sa balikat. Ininda ko yon. Mas nanaig ang pag-aalala ko sa kaibigan ko. Sa hindi malamang dahilan, tumakbo palayo ang nilalang. Nakita kong umagos na ang napakaraming dugo mula sa malalim na sugat ni Otep noon. Sumuka na rin ito ng dugo habang iniaabot sa akin ang kanyang mga kamay. Dali-dali ko siyang nilapitan. Tinakpan ang parte ng leg niya na may sugat para tumigil ang pagdurugo. Pre, kapit lang pre. Nandito na ako. Ililigtas kita. Huwag kang mamamatay. Akmang bubuhatin ko na sana siya nang hawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at pinigilan ako noon. Takbo na rin, ante. Alis na. Umalis ka na. Pinagtulakan niya ako palayo sa kanya. Hindi kita iiwan, tol. Pinagpilitan ko pa rin siyang pasanin. Kaya naman halos maligo na rin ako sa dugo niya. Pero kahit anong pilit ko kay Otep noon, siya na mismo ang nagpumiglas at ayaw sumampa sa akin. Umalis ka na! Sigaw nito nang marinig ulit namin ang pag-angil ng nilalang sa paligid. Bumalik na naman ito at nang lumingon ako, nakita kong hindi lang ito kalayuan. Naroroon lamang ito't nakaabang lang. Maya-maya nakita kong dahan-dahan itong naglakad papalapit na para bang buwebuelo ito bago sumugot. Hindi ako nagkamali nun. Ang kaninang dahan-dahang paglalakad ay bigla na lamang yung binilisan ng nilalang. Papasugod na naman ito. Pero bago pa man ito makarating, sinalubong na ito ni Otep at kitang-kita kong mahigpit niya itong niyakap at pinipigilang masugod ako. Dahil sa ginawa niyang yon, mas lalo pa siyang pinanggigilan ng nilalang. Pinagkakalmot gamit ang mahaba nitong kuko. Bumabaon talaga yon sa katawan ng kaibigan ko. Wala na akong ibang nagawa kundi ang tumakbo palayo sa lugar na yon. Mabilis akong kumaripas ng takbo. Wala nang lingon-lingon pa ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga panahon na yon. Naghalo-halo na. Hindi ko na may paliwanag pa. Ang nasa isip ko ay makalabas ako sa paanan ng bundok na kinaroroonan ko. Hindi ko na tinangkapang balikan ang sasakyan namin at gamitin ito dahil naisip kong baka doon ako abangan ng nilalang. Makaraan ng ilang sandali na puro takbo. Sa kabutihang palad, naaninag ko ang baryong kinatitirahan ng mga magulang ko noon. Saglit pa akong huminto at nagpalinga-linga sa paligid para tingnan kung nasundan ba ako. Makaraan ng ilang minuto, wala akong kakaibang naramdaman. Napabuga na lamang ako ng malalim na hiningat. Sinuyod ng gilid ng baryo. Hindi ako dumaan sa mismong kalsada. Naggilid-gilid ako sa damuhan. Baka kasi may makakitang tao sa akin at pagkamalan ako mamamatay tao noon. Siyempre, tuguan ako kaya't yun ang iniiwasan ko. Pero nang matanaw ko na ang bahay ng mga magulang ko, natigilan ako nang marinig ko ang malakas na huni ng wakwak. Muli, ginapangan na naman ako ng takot sa katawan. Kaya naman imbis na tumuloy ako sa bahay namin ay naghanap ako ng pwede kong pagtaguan. Sa likod ng bahay, na pinakamalapit sa kinaroroonan ko, doon ako pumuslit. Nakakita ko ng mga nakatambak na balat ng niyog. Doon ako nagsusumiksik noon. Rinig na rinig ko ang pagpagaspas ng pakpak at may hinang paghuni ng wakwak. Hindi ko makita kung saan na banda ang aswang. Lumalakas at humihina kasi ang boses nito na para bang hinahanap ako noon. Maya-maya lang,
Bigla na lang may malakas na humila sa akin noon. Gulat na gulat pa ako at kamuntikan ng mapasigaw. Mabuti na lang at nang tingnan ko yon, ito ang magandang babae na nakita ko noong nagdaang araw sa bungad ng baryo. Hindi na ako nagtanong pa nang hilahin niya ako papasok sa loob ng kanilang bahay. Nagpatianod na lamang ako noon. Pagpasok namin sa loob ay agaran niyang isinara na maigi ang pinto at nagsindi ng gaserang pangilaw. "Itay, nandito na siya," rinig kong wika ng dalaga. "Mabuti, lagyan mo na ng mga pangontrang paligid. Magmadali ka." Sambit naman ng may katandaang lalaki na nakita ko. Papalabas pa lamang ito ng silid. May hawak-hawak na latigo nun. "Kanina ka pa namin minamatyagan sa labas. May nakasunod sa'yo." Hindi pa man ako nakakapagsalita. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang tutukan ako ng itak ng magandang babae. "Anong ginagawa mo sa labas ng bahay namin? Bakit ganyan yung itsura mo? Anong kinalaman mo sa aswang na nasa labas?" "Huminahon ka, Lorena. Hayaan mong magsalita ang lalaking yan." Hindi ako masamang tao. Nagkamali po kayo ng iniisip." Bakit puro dugo yung itsura mo?" "Gusto na, anak. Ikuha mo muna siya may inom." Matalim mang tingin na pinukol sa akin ng dalaga na para bang nagbabantay ito. Pasalampak naman akong napaupo sa sahig nila nang hindi ko na mapigilan ang panginginig ng mga tuhod ko noon. Makaraan lamang ang ilang minuto. Nakabalik na ang dalagang si Lorena. May bitbit na itong isang basong tubig. Dahil sa uhaw at pagod ay dali-dali ko itong tinanggap at ininom. Nang bahagya na akong may masmasan, dun ko na ikinuwento ang lahat ng mga nangyari sa kanila. Hindi man kapani-paniwala at mukhang imposible ang sinabi ko. Walang pag-aalinlangang naniwala ang mag-ama sa akin. Wala akong nakikitang pagdududa sa mga mata nilang dalawa. Nakitaan ko pa sila ng pagkayamot nun. "Anong klaseng simbolo yung nakita mo sa kahon?" tanong ng ama ni Lorena. Nang sabihin at ipiniliwanag ko ang mga simbolong nakita ko, maging ang mga letra roon ay nagulat itong si Mang Tasyo. Napahawak pa ito sa kanyang anak na si Lorena. "Bakit to, Mang Tasyo? Ano pong meron dun?" "Aswang ang nakakulong sa kahong yon. Yung mga ganong aswang. Alaga yung ganon eh. Yung kinukulong at nililibing. Pag ganong inililibing na, nagiging ganid at hayok sa dugot laman loob ng tao na yon." Nang tanungin ko ito kung paano niya nasabi ang mga yon, doon ko nalaman na isa itong albularyo nung kabataan niya. Tumigil lamang sa panggagamot nang magkaroon na siya ng sariling pamilya. Pero hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin nawawala sa kanya ang mga kaalaman patungkol sa mga nilalang na panig ng dilim. Dagdag na paliwanag niya pang ang mga simbolong nakita ko ang nagsisilbing pangharang o kadena sa aswang na nasa loob ng kahon na yon. Sa oras na buksan yon ng kung sino man, malaya nang makakalabas ang nilalang para tugisin ang dating naging amo nito at maging ang mga taong may koneksyon sa kanya. Hindi umano titigil ang nilalang na yon hanggat hindi ito nakakapaghigante sa lahat ng sumalbahay sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nakaligtas ka ng ganun-ganun lang mula sa nilalang na yon. Tiyak akong may rason kung bakit hindi ka niya inatake kaagad. "Ano pong ibig mong sabihin, Mang Tasyo? Nagsakripisyo po yung kaibigan ko para makaligtas ako." Saglit na napatitig sa akin na mag-ama. Nang dahan-dahang lumapit sa akin si Lorena at mabilis na iniladlad ang kwintas sa suot-suot ko na ng mga oras na yon ay nakatago lamang sa loob ng damit ko. May medalyon siya.
Wika ni Lorena. Sinasabi ko na nga ba, kaya hindi ka malapitan ng nilalang dahil sa suot mong yan. Abay, pangontra yan ha. Saan mo nakuha yan? Bigay po yan ng aking ama. Hindi na nakasagot pa si Mang Tasyo nang marinig namin ang nakakapangilabot na paghunimuli ng wakwak na yon. Sa pagkakataon na yon, napakahina na noon na parabang bumubulong na lamang sa mga tenga namin. Agad na nanindig ang mga balahibo ko at napatayo sa kinauupuan ko. Nagpalinga-linga naman ang mag-ama nun at muli ay hinawakan ni Lorena ang itak na daladala niya kanina. Huwag ka mabahala. Puno ng mga kontra itong bahay namin at hindi basta-basta makakapasok ang nilalang na yan. Sambit ng ina ni Lorena. Magkaganon pa man ay hindi pa rin ako mapakali. Nanonood pa rin sa kalamnan ko ang takot at kabang nararamdaman magmula nang makita ko ang kahon. Paano niya kaya ako nahanap? Minarkahan ka ng aswang. Napakalaking sigalot ang pinasok mo. Hindi basta-basta matatanggal ang markang yan dahil mataas na uri ng aswang ang nagambala niyo. Ano po yung dapat kong gawin, Mang Tasyo? Wala ka ng ibang magagawa kundi ang lisanin ng lugar na ito. Magpakalayo-layo. Kahit nabuhay ang tangan mong medalyon ay hindi nito makakaya ang nilalang. Lalo na't nakikita kong wala kang alam patungkol riyan. Nang marinig ko yon ay tila ba pinagsakluban ako ng langit at lupa. Mas lalo pa akong binalot ng takot nang maalala ko ang mga magulang ko noon. Sising-sisi ako at sa palagay ko, yun ang sinasabi ng aking amang buhay na ang magiging kapalit sa mga kasamaang ginagawa ko noon. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko nang maalala ko ang nangyari sa matalik kong kaibigan. Hindi lang kasi basta kaibigan ang turing ko kay Otep. Kapatid na rin. Hindi ko akalaing sa ganong paraan siya malalagutan ng hininga. Maging ang kasamaan kong si Damian, hindi ako makapaniwalang aswang ang bibiktima sa kanila. Sinabihan ako ni Lorena na doon na ako magpalipas umano hanggang umaga para hindi na umano madamay ang pamilya ko noon. Hindi na ako nakasagot pa. Wala rin naman akong ibang magagawa dahil baka sa oras na umuwi ako sa amin ay ang mga magulang ko naman ang biktimahin ng nilalang na yon. Inutusan na nga ni Mang Tasyo ang anak niya na lagyan ng paunang lunas ang sugat sa balikat ko. Kung hindi pa napansin ng ama nito ang sugat ko, hindi ko din yan mararamdaman. Dala na siguro ng pagod at takot nun, namanhid ang katawan ko. Doon ko nga lang din napagtantong napakalaki pala nun. Sa kabutihan, hindi naman yun ganun kalalim. Ngayon lang ako nakainkwentro ng ganitong kabagsik na aswang. Hindi ka nito titigilan, bata. Sundin mo yung payo ko, ha. Mamayang pagliwanag ay umalis ka na kayo kaagad dito. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko kay Mang Tasyo noon. Hindi na nga natulog ang mag-ama. Nagmatsyag na lamang ang dalawa sa kanilang bahay. Hindi nawawala ang huni sa paligid noon, na para bang inaabangan ako sa labas ng bahay nila Mang Tasyo. Doon ko lang din napag-alamang kaya palang magpabago-bago ng boses ng nilalang. Iba't ibang huni at pag-angil kasi ang naririnig ko. Nariyang may pag-angil ng aso, pusa at iba pang hayop. Pero ang mas nakakakilabot ay nagkagaya nito ang boses ng mga magulang ko. Nung una, inakala ko pang nasa labas talaga ng bahay ang aking ama. Rinig na rinig ko kasing tinatawag nito ang pangalan ko. Mabuti na lang at nandyan si Mang Tasyo. Mabilis ako nitong sinabihan na mapanlinlang at tuso ang mga nilalang na yon. Kahit na hindi nila nakikita ang mga mahal ko sa buhay, ay kayang-kaya nila itong gayahin.
sa pamamagitan lamang ng takot na nararamdaman ng bibiktimahin nila. Isa pa, sa oras na matakot ka umano sa mga ito, ay mas lalo umanong lumalakas sa mga yon at ikinatutuwa nila yon. Pilit akong pinapakalma ni Lorena. Makaraan ng ilang oras, narinig na namin ang unang pagtilaok ng manok. Siyang pagkawala din naman ng mga boses at kakaibang ingay na naririnig namin noon. Dali-dali ako nagpaalam sa mag-ama nang malaman ko na maayos ng lahat. Pero bago pa man nila ako pinayagang lumabas ng bahay, may ibinigay na papel sa akin si Lorena. Makakatulong umano sa akin ang nakasulat na papel na yon sa oras ng pangangailangan ko. Agaran ko namang yung inilagay sa loob ng bulsa. Nagpasalamat sa kanilang mag-ama. Patakbo akong umuwi noon. Iniiwasan ko pa rin kasing may ibang tao ang makakita sa akin. Pagkarating ko sa bahay ng mga magulang ko, hindi na ako kumatok pa. Alam kong hindi matibay ang pangsara sa pinto ng mga ito. Binangga ko na lamang yun. Narinig ko pang malakas at galit na boses ng aking amang nagtatanong kung sino ang pumasok. Hindi na ako nakapagsalita ba dahil sa pagmamadali ko. Dire-diretso ako sa kusina namin para makapaglinis ng katawan. Hindi pa man ako tapos ay nadatnan na ako ng aking amang nanlilimahid pa sa dugo noon. "Renante, anong?" Hindi ko na siya pinatapos pa. Sinabi kong mamaya ko na sasabihin ng lahat noon. Ang mahalaga, makaalis kami kaagad sa lugar na yon. Tila ba naintindihan ako ni tatay? Hindi na ito nagtanong at sinunod na agad ang sinabi ko. Matapos kong maglinis ng katawan ay tinulungan ko na sila sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin. "Nakapatay ka bang bata ka?" "Hindi po tay. Magmadali na lang po tayo. Mamaya na po tayo magkwentuhan." Nagmadali na ako sa pag-iimpake ng mga gamit nila ng aking ina noon. "Teka anak, bakit ba kasi parang tarantang-taranta ka? Ano bang nangyari? Biglaan naman yata ang pag-alis natin dito." "Magsabi ka ng totoo rin, ante. Kung hindi kami sasama sa iyo ng ina mo." Napabuntong hininga na lang ako. Nasapo ang ulo ko. Sumasakit na naman kasi ang sentido ko noon. Wala na akong ibang nagawa kundi ang sabihin sa kanila kung ano ba talagang nangyari. Nung una, hindi pa makapaniwala ang aking ama sa mga sinabi ko. Pinag-akalahan pa akong makalulong lamang sa droga at baka guni-guni lamang ang mga nakita ko. Pero nang ipakita ko sa kanya ang malaking kalmot at sugat na natamo ko noon, minadali na nga ang pagliligpit ng mga gamit namin. Matapos magligpit at makapagbihis ng mga magulang ko ay inaya ko na silang umalis. Dala ang perang naipon ng aking ama at ang perang naitabi ko din. Nung papasakay na kami ng tricycle para magtungo sa bayan, kung saan sasakay naman kami ng bus noon papaluwas ng syudad, meron akong nakitang babae na sa unang beses ay dun ko palang nakita noon. Nakatayo ito hindi kalayuan sa bahay namin na para bang hinihintay talaga nito ang paglabas ko. Kitang-kita ko pa ang suot niyang kulay puting damit na nanlilimahid sa dumi na animoy puro mancha ng dugo. Habang bakas sa pagmumukha nito ang nanunuyang itsura at nakakapangilabot na mga ngiti nun. Bago ang pagmumukhang yun sa paningin ko at malakas ang kutob ko na kung sino man siya, hindi maganda ang pakay niya sa akin. Dagdag mo pa na uminit na naman ang suot kong kwintas nun. Agaran kong sinabihan ng driver na umalis na at magmadali ito. Nagdahilan na lamang ako na may hinahabol kaming biyahe ng bus. Pero ang totoo, kinakabahan na ako nun. Nang araw ding yon, tuluyan na naming nilisan ng liblib na baryong matagal naming tinitiran. Kung saan saang lugar na kami ng padpad makalayo lamang doon.
na ayon sa albularyong tumulong sa akin, hindi titigil ito hanggat hindi ito nakakapagigante. Ilang dekada nang nakalipas, pero magpasa hanggang ngayon, nananatili pa rin ang takot sa sarili ko at pangamba, hindi dahil sa dating kasamaang ginawa ko, hindi dahil sa mga pagnanakaw o krimen, kundi dahil sa isang nilalang na magpasa hanggang ngayon. Baka sinusundan pa rin ako para maghiganti.